Liars go to hell. Yan ang madalas sa panakot sa mga batang nagsisinungaling. Pero iba ang diskarte ng working mom na si Joy. Marami raw epektibong paraan para maitama ang pagsisinungaling ng anak sa murang edad pa lang. Ano ba ibig sabihin ng lying? One, pwedeng yung tinatago yung katotohanan, no? Or another, yung paggawa ng alternative na katotohanan, no? Usually in service of another need. Why do you think kids lie? Meron silang need na gustong makuha, na feeling nila, yung only way na makukuha nila ay kung magsinungaling sila, no? Minsan, takot sila magsabi, kung totoo yung sinabi ko, anong mangyayari sa akin? Mapapagalitan Mapapalo ba ako? Oo. Mapapalo ba ako? Kailangan din daw maingat sa mga salita kapag pinagsasabihan natin ng mga bata. Alam mo ba na huhulihin ka ng guard Police. kapag ginawa mo yan, di ba? Parang mga ganun. Or alam mo, pagka hindi mo inamin na kinain mo yung chocolate kanina, tutubuan ka Lagot ng ka. halaman sa loob. Pero when we say those things, may fear, di ba? Parang imbis na open yung space para sabihin nila yung totoo, sasabihin ko na sana pero biglang may threat. Wag na lang, kasi protection din nila yun sa sarili nila. May payo si Mommy Joy para huwag pangunahan ng takot ang mga bata tuwing napapagsabihan natin sila. Number one, nandito ako lagi para sa'yo. You can tell me anything, tanggapin kita, no matter kung anong sabihin mo. Ganito na nga lang daw ang pagdidisiplina ni Mommy Joy sa anak niya dahil minsan na raw itong nagsinungaling sa kanya. Yung recently, nasa school siya, tapos may natulak yata siyang classmate, so nasumbong sa amin ng teacher. So after class, tinanong namin siya, what happened in school? Did you play nice? Anong nangyari? I heard that you pushed another child in school. Ano nangyari? Ganun. Tapos sabi niya, no, I did not. Tapos yung moment na yon, lie yun, di ba? Kasi alam namin yung truth, di na sinabi. Kung pinagalitan namin siya for lying in that moment, what would that do down the road? We just said, it's okay, siguro may na-feel ka nung moment na yon, baka tinry ka i-hug, tapos tinulak mo, di ba? So you show them, yun yung validation, na even at a young age, we can try to do that na. Just give me good practical tips to make sure lang that the kids do not lie, and if they do, what to do. When parents are able to be honest with their kids, that's a big deal. Another is to say, even in the times na walang threat of lying, nasabihin na kahit anong mangyari, nandito ako. When they actually feel like they need to lie, we need to know the why, what they're, parang saan nanggagaling, and then yun yung i-address natin, more than the actual lie. Whether you live in a family that has both mother and father, or you only have your mother, only have your father, or have none but you have your lolas, lolos, ates, kuyas, it doesn't matter. Yes, I feel like a agree. family is a family, and lying is rooted upon not having the stability, Yes. no, and security of heart na kahit anong mangyari, I will be loved. Thank you, Mommy Joy. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.